Wala na, lantaran na talaga ito. Eto, tuluyan na pong kakasuhan ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte. Papayag ba tayo dun? Gobyerno, bistado sa kawalangyaan na ginagawa ngayon. At talagang may inilabas na hong ebidensya o resibo mapatungkol dito. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, panibagong reaction video na naman. Ako nga po pala si Jay Guevara TV, isa sa mga banateros brothers. At ito, malupit itong mga pag-uusapan natin ngayon. Matapos ipahack ang FB page, troll farm ng gobyerno, bistado, may resibo pa. At ito, humingi po ng dispensa, no, si Marbil mapatungkol sa pagsabi niyang hindi lahat ng nagdodroga ay adik. At ito, kung mapatunayan na maling paggamit ng pondo ng OBP, maaari na talagang kasuhan si VP Sara Duterte. Naku, malaking gulo to ha. Malaking gulo yan mga brothers. Yung plano nyo talagang lalo nyong gagalitin ng taong bayan. O nga pala, bago ang lahat, makwento ko lang kung bakit basang-basa ako ng pawis ngayon. Hindi ko pa nakakabit ang aircon. At pangalawa, bagong bagong lipat sa bagong bahay. Bagong bahay, bagong buhay. Gago! Masyado tayo na-stress ng mga nakaraang araw, kaya hindi tayo nakapag-vlog. Talagang medyo naapektuhan tayo at matagal tayong nakapag-isip-isip ng napaka-mataimtim at malalim na pag-iisip para lang gawin ng isang desisyon. So ngayon, nakapag-isip na ako at eto na ngayon ay na nagbo-vlog na ulit si Jay Guevara. At alam ko maraming nakamiss dyan at hindi tayo nakakapag-update, no? Pero ngayon tuloy-tuloy na naman po. At wala nang hihinto. Siyempre, bago natin to simulan po pala itong mga video na to, siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre, pakidamay na rin po dyan yung join button. Napakalaking tulong po niyan at yung super thanks. Napakalaking tulong po niya para sa aming mga YouTube channel. At may shoutout dyan sa mga kuya natin at ate. Yan, sa Eagles family. At syempre may kilap siya dyan sa Alegre. At yan kay Erong na naglilinis dun ngayon sa kusina. Naririnig mo dyan. Binisita tayo ng pinsan natin. Sabi niya, kawawa ka naman, mag-isa ka dyan sa bahay mo. Paglilinis kita, pagtitimpla kita ng kapi. Gago! Yan, may kilap shoutout sa inyo dyan lahat. So eto na nga, ito yung una natin pag-usapan. Alam nyo, eto, na itapik namin to sa SMNI, itong pangyayaring to. Na dito, isang malaking patotohanan na talagang protektado ho ng gobyerno ang mga adiktos ngayon. Gago! Grabe, no, ngayon lang ako talaga, promise, na nakakita ng isang gobyerno na hindi sila against sa droga. O parang pabor sila sa droga. Pabor sila sa mga drug lord. Pabor sila sa mga addict. Ngayon lang po talaga ako nakakita at naka-encounter sa tanang buhay ko. Magte-32 na ho ako. Magte-31 na po ako sa December 18. Magte-31 na po ako sa December 18 at ngayon lang po ako naka-encounter ng ganito. Lupit, no? O yan, no? PNP humingi ng tawad sa pahayag ni Marbil kaugnay sa paggamit ng illegal na droga. At nakakatawa dito, si Marbil yung pinakamataas sa lahat ng PNP dito sa Pilipinas. Tapos yung nanghingi ng kapatawaran ay yung mas mababa sa kanya. So anong meaning po nun? No? Bahala na kayo, comment nyo na lang dyan. Ang lupit no? Utangin na talaga. Sorry. Gago! Ako nung magmura Sorry, napapamura tuloy ako. Kaya ako nung magmura, nagiging banal na ako. So maging banal. Banal na tao. Mukhang kabayo. Joke. So panoorin po natin. Nagpaliwanag ang tagapagsalita ng PNP kaugnay sa pahayag ni PNP Chief Marbil na hindi lahat ng sangkot sa iligal na droga ay adik
Ayon sa General, kadalasan nagagamit lang daw ang droga para tumaas ang enerhiya ng tao. Hindi ito na, ito may punto naman doon. May punto naman doon ng konti, ganun lang, no? Pero kanya-kanya tayong kanya-kanya po tayong opinion diyan. Mapatungkol pag gumamit ka, ay addict ka na. So, pag gumamit ka siguro ng isang beses or dalawang beses sa tanang buhay mo, siguro mapagtatanto nating hindi ka addict. Pero kung gumagamit ka palagi, at dahil lang sa trabaho mo, dahil para magkaroon ka ng sapat na lakas or magkaroon ka ng enerhiya na para para magkaroon ka ng lakas, tumagal ka sa trabaho mo, parang napaka posible naman ho na tawagin na hindi ka addict nun, ho. Parang napakatanga naman ho na isipin mo na ay hindi addict yan kasi kaya lang siya naggaganyan kasi dahil sa trabaho niya. Ngayon, yun nga yung sinabi ni Marbil doon. At sobra kaming natatawa at kahit kayo siguro naman nanonood sa mga video or sa mga balita at lalo sa balitang to, matatawa kayo dito na bakit ganito yung opinion ng isang PNP Chief General. Isa pinakamataas sa lahat ng kapulisan dito sa Pilipinas na sasabihin na hindi lahat ng nagdodroga ay addict. Grabe. Oo nga pala, matanong ko lang. Ito tanong lang naman. Kamusta na kaya yung about dun sa 13 billion pulburo na isinuko sa checkpoint? Kamusta na kaya yun, no? Wala tayong balita, no? Wala na tayong balita doon sa patungkol doon sa 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Na nakuha or na kulimbat nila, 'di ba? Na ano daw yun kauna-unahan daw yun sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero biglang nawala yung balita. Bakit kaya, no? Ito may mga bali-balitang kumakalat ngayon. Chismoso. Gago! May mga bali-balitang kumakalat ngayon na di umano lang naman. Yung 13 billion pulburon na nahuli doon sa Alitagtag, Batangas. Ayun na daw yung mga ibinibenta daw ng mga drug lord sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dulas ako, sorry. Hindi ayan, bali-balita kasi nga sa panahon ho ngayon bukod sa nagmura po ang OTAB or shabu or droga or cocaine kung ano man yan, bukod doon sa nagmura dumami pa daw po ang bigayan. Kaya kaya minsan kapag nababalitaan or may napapanood kami ng mga article, may nababasa ng mga article, napapanood ng mga video mapatungkol dyan, medyo mapapaisip ka na hindi kaya totoo nga. Kasi isipin nyo maigi, tagal ang ilang tawag dito, parang 'di ba may mapapansin natin sa mga nahuhuli parang ganyan-ganyan lang daw. Ngayon daw nagmura na. Dati lowest 500. Ngayon daw naging lowest 150 na lang. Lalong-lalo daw diyan di umano sa Tondo. May nagtitinda daw diyan 150 pesos. Gago! Grabe, no? Parang naunti-unti na nagkakatotoo yung mga panaginip natin sa unang mga vlog natin na magmamahal ang bigas at magmumura ang shabu. Ang galing no? Paano kaya pag nangyari yun, no? Yung bigas magiging tigwa 100 per kilo na. Tapos yung droga magiging tigsi 50 pesos na lang. Gago! Kaya sabi ko sa inyo kaya parami mga adik sa Pilipinas, baka yan ang gawing sundalo pang laban sa West Philippine Sea sa China. Hindi malabo yun, diba? Ito, panoorin ho natin. Lalo na sa mga mabibigat at mahabang oras ng trabaho. Narito ang balita ni Paul Montibo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, ipinagtanggol ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General
Jean Fajardo, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kaugnay sa viral na pahayag nito na tila pumapanig ang general sa paggamit ng illegal na droga bilang pampagising lamang sa trabaho, partikular na sa mga night shift workers o natoka sa pangmatagalang duty. Sa isang interview kasi, sinabi ni Marbil na karamihan sa mga nahuhuli nilang sangkot sa paggamit ng illegal na droga ay hindi naman talaga adik, kundi napipilitan lamang na gumamit ng ipinagbabawal na gamot para magising sa mahabang oras sa trabaho o sa pangmatagalang duty nito. Alam nyo, itong sinabi ni Marbil na to, maputol ko lang kayo. Ano to ito yung alibay sa kanilang war on drug na wala daw namamatay. Kasi nga 'di ba, hate na hate nila yung war on drug ni PRRD, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So maraming namatay no ng mga addictus, mga pusher, mga drug lords. So ito yung siguro wala nang maisip si Marbil na sinasabi na, uy, bakit nyo binubuhay yung mga addict na yan? Sa panahon ni Duterte, hindi naman na binubuhay, pinapatay yung mga yan. So, kaya siguro na anuhan din ng alibay. Ngayon, eto, mapatungkol naman dun sa mga nagdodroga lang sila dahil para maibsan yung oras, yung tawag dito, yung haba ng oras ng kanilang duty or kanilang trabaho. Siguro mas maganda kung babaan ng gobyerno yung oras na pinapasok ng mga empleyado dito sa Pilipinas, 'di ba? Na kung ang oras nila ay 8 hours, so pwede niyo ibaba ng mga 5 hours 'yun. Malaking pabor pa 'yun sa mga Pilipino. Para kung totoo man itong alibay or itong dahilan ni Marbil. Oo, tanginang yan. Hype na yan. Kahit ako siguro na pangkaraniwang tao, hindi ko gagawin ano yan na, ay hindi addict yan, gumagamit lang yan. Bagay na umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko na tila pinapanigan pa raw ng general ang paggamit ng illegal na droga gaya ng shabu para lang magampanan ng maayos ang trabaho ng isang empleyado, lalo na panlaban sa antok. Dahil dito, nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marbil ang mga gumagamit ng illegal na droga na may kaugnayan sa trabaho, kundi ipinapakita lamang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao. Sa mga ganitong sitwasyon, naniniwala ang PNP na kailangang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga sangkot sa illegal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Hindi, sino itong in-interview na to? Hindi doon naman sa sinabi ni yung hindi na kailangan ang mga sangkot sa illegal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Hindi na daw kailangan hindi research ang papatayin kaagad. Ito naman totoo naman. No, may point naman sila dito. Pero kung iisipin nyo, paano na lang kung yung mga addict or mga drug lord na nanghuli ay nanglalaban? So, anong gagawin ng mga kapulisan natin? Hahayaan na lang ba natin na yung mga kapulisan natin ng malagas dito sa Pilipinas? Hahayaan na lang natin na yung mga kapulisan natin ng mag-adjust sa mga addict dito sa Pilipinas? Hayaan na lang ba natin ng mga kapulisan natin ng ang mamatay or patayin ng mga addict dito sa Pilipinas? Diba parang napaka-unfair naman nung ganung no? So, nung panahon naman ni PRRD ang utos ni PRRD ay patayin ng mga adik. So, ang meaning hunon ay bukod sa tinatakot niya lang, ang meaning hunon ay kapag hindi naman gagawin ng mga ng mga pulis, adik ka, tapos patayin ka na agad. Ba't ang dami pa ring adik sa Muntinlupa? Bakit ang dami pa ring adik sa mga kulungan na mga nahuhuli nung panahon ni Duterte? Kung talagang ganun ang rules ni Duterte noon, di ba? Hindi yung gano'n. Kasi minsan palawakan din natin utak natin, huwag tayo puro chismis. No? Kaya para sa akin, may punto naman sila dito na hindi kaagad patayin. Pero wala naman din talaga na pinapatay agad. Pero depende na lang. Iba na usapan kapag kapag nanglaban ng isang suspect or hinihinalang drug pusher or drug lord, no? Taon ang mga sangkot sa illegal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Pero para sa ilang mga trabahante, madali lang naman nila na gawa ng paraan ng antok o pagod sa trabaho. Hindi mo na kailangan gumamit ng drugs
kahit na nahihirapan ka na o napupulat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang mag-uwi. O yun, pwede naman. Tama yung sinabi dito ni Kuya. Hindi kailangan na, halimbawa, pag inaantok ka, magdodroga ka. Kailangan pag inaantok ka, magsasabu ka. Ang pangit naman ng ganong sistema na konting ganong kibot, magdodroga ka na. Porket nag-ano ka lang, porket inantok ka lang. Eh yung gawin mo, mag-undertime ka at umuwi ka sa inyo, matulog ka. Ngayon, pag yung mga, paano yan, Jay, yung mga mga driver, truck, bus, or mga call center, lalo mga call center, aging puyat yan, malamang. Panggabi ang mga yan, So, kailangan na rin ba nilang magdroga para lang magampanan nila yung trabaho nila? Ang pangit naman nun. Kasi ito ba pinakamalupit dun? Gagampanan nga nila yung trabaho nila sa loob ng 8 hours or sabihin na nating 10 hours. Kasama na yung OT dun. Yung kinita nila dun sa pinagpuyatan nila, mapupunta lang din sa droga. Ay, naku po. Gago! Kaya minsan mag-isip-isip kayo. Anak ng teteng naman na yun, parang wala kayong mga utak dito sa mundo eh. Ibig sabihin, magpahinga ka lang, pwede naman. Pahinga ka na lang, pahinga ka na lang. Saka may mga day off naman. Siyempre, pag night shift ka naman, 6 p.m. the morning, di ba? O yun, itulog mo na lang yung tanghali. Magugunitang sa ilalim ng drug war campaign ng Duterte administration, umabot sa 3 milyon ang naitalang sangkot sa paggamit, pagbibenta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Habang 1 milyon naman ang sumuko sa gobyerno. Nauna nang ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra iligal na droga dahil sa malasakit nito sa mga inosenteng mamamayan, mga kabataan at maraming komunidad na biktima ng Alam nyo, napapaisip ang mga Pilipino na hindi kaya may humahawak sa mga eto katulad dito, hindi ko naman sinasabing si Marbil ito ay ito ay binabase ko lang dun sa mga nababasa kong komento ng mga kapwa natin Pilipino na bakit kaya ganun, ba't nila pinagtatanggol, bakit ang gaang ng loob nila sa mga adik, bakit parang mas ginakampihan nilang adik kesa sa mga kapulisan. Kaya minsan may mga nababasa akong comment na hindi kaya may humahawak na malaking sindikato or malaking sindikato na sinasandalan yung gobyerno. Yun lang naman yun, nababasa natin sa mga komento ng taong bayan. Epekto ng iligal na droga. Sa katunayan, sa kanyang pagharap sa Senado, muling iginiit ni President Duterte na kalaban niya ang mga kriminal at sino mang sangkot sa iligal na droga. Handa rin anyang akuin ang anumang kaso na isasampalaban sa kanya dahil sa war on drugs sa kanyang administrasyon. Sa huli, naniniwala ang PNP na kailangan dagdagan pa ang pasilidad ng bansa gaya ng rehabilitation centers para sa pagbabagong buhay ng mga individual na minsay nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Para sa Diyos. Doon naman, ako pabor naman din ako doon, kasi balik ta rin man natin ng mundo, tao pa rin yan, kapwa pa rin natin Pilipino yan. Pero para naman din sa akin, mapatungkol doon sa yung pagdagdag ng mga kulungan dito sa Pilipinas, okay nang din naman. Kaso, parang kasi dyan, ang nangyayari kasi dyan, parang tinotolerate mo nga na okay lang, gumawa tayo ng kasalanan, malaki naman yung kulungan dyan Parang ganun yung lumalabas dyan. So dito, mapunta naman tayo dito sa pag-uusapan natin na mapatungkol sa pagsampa ng kung mapatunayan na maling paggamit ng pondo ng OBP pwedeng mauwi sa plunder case, sabi ng UNTV, Ito ang tanong dyan. Kung sakali mang mapatunayan din ng mga ng Senado, kung sakali kasi, 'di ba, parang uusisiin na po yung about sa flood control. So kung sakaling mapatunayan 'yon, kung sakaling mapatunayan yung hindi or maling paggamit ng pondo para sa flood control, di ibig sabihin pwede rin palang kasuhan si Marcos ng plunder. Etong sinasabi niyong mapatunayan, hanggang ngayon hindi niyo pa rin napapatunayan. Pero yung sa plunder, may parang malapit sa katotohanan yun.
Kaya medyo mag-isip-isip kayo, ha? Okay, play. Naniniwala ang isang mambabatas na posibleng humantong sa kasong plunder kung mapatunayang may maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ito ang gate ni House Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre, kaya mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Sa ngayon, wala pang tugon mula kay VP Duterte hinggil sa issue. So you want to be technical about it? Is the amount within the bounds of what can be... Bata to ni Tambay. Ano pa ba sasabihin yan? considered plunder? Probably yes. Is it betrayal of public trust? I think pinaka-concrete na panuntunan ng public trust ang pag-handle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Naku po. Sige, magkaso kayo para magkaalaman na. Oh. Puro kayo kaso. Puro kayo ngawa ng kayso ito, ganyan. Ito, ganun. Walang nasabi no? So ito, panoorin natin to. Matapos ipahack ang FB page, siyas binulgar ang troll farm ng gobyerno. Resibo mo, may parang may resibo, may siri pa. Oo, resibo ng bayaran, bistado, naku po. Patay na dito. Walang lihim na hindi mabubunyag. Ito ang isiniwalat ng international scholar at foreign relation expert na si Sas Rogando Sasot matapos i-hack ang kanyang official Facebook page na For the Motherland, Sas Rogando Sasot, kung saan hinihinalang Bangladesh siya ng marami sa mga kampo di umano ni na House Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Araneta Marcos, maging ng Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Sa kanyang exclusive Facebook Live, kinumpirma ni Sas Rogando Sasot na talagang tukoy na ang ilan sa mga taong nasa likod ng panghahak sa kanyang official Facebook page. Matapos niyang isiwalat ang mga baho ng nasa gobyerno, tila inusisa ni Sas ang lahat ng mga pinagmumulan kung bakit pinag-iinitan at gustong i-take down ang kanyang official Facebook page. Sa kanyang naging live video, kinumpirma ni Sas na may mga tao sa likod nito at binabayarang troll farm ang administrasyon para patahimikin ang mga taong may alam tungkol sa ano ang katotohanan. Di alam nyo, may katotohanan itong sinasabi ni Sasa. Kasi alam naman natin na lahat naman ng babatikos ngayon sa gobyerno, kung hindi patahimikin, kung hindi bayaran, yan, katulad yan na pinapa-delete or parang pinapa-report ang mga FB page or sa YouTube, wala namang ganyan. Oo, kasi hawak nila ng FB. So, uso yan. At isa pa dyan papasok ko yung katulad na lang may isang malaking halimbawa, ang SMNI. Diba, ang SMNI po ay may prangkisa sa TV na kung saan ay mapapanood sa lahat ng national TV dito sa Pilipinas, diba? So, pati yung mga channel, yung channel ng SMNI na merong 1 million subscriber, pinabura din pati yung FB page. So yun kapag ikaw kasi naging isa ka sa mga anti or isa ka sa mga naglalahad ng baho ng gobyerno, ganito talaga at ganito ang mararanasan mo. Talagang hindi ka makakawala sa mga ganitong gawain nila. Natural na to, hindi na rin to bago. Pero ang abangan natin dito, ano kaya sinasabi ni Sas na resibo na troll farm ng gobyerno? At may resibo pa, may bayaran daw, naku po. Gusto talaga yung bayaran, no? Oo, tapos ang daming gutom na tao dito. Kaya nga baka naiisip ko bandang huli yung mga tao sa Pilipinas sa sobrang gutom magshabu na lang. Ay, walang gutom dun Mura pa. Gago! Diba? Walang gutom dun, mura pa. Oy, diyan, oy! Guys, may mga nagwawala sa labas. O, diba?
Hindi malabong hindi mangyari yun. Nakapag nagutom na yung buong tao, buong mga kababayan natin, baka magshabu na lang sila. Kagaya nga na sinabi ni Marbil, kapag ang mga gumagamit daw ay hindi daw maituturing na mga adik. Hayop na mindset dyan. Yung mindset mo, hayop ka. Gago! Naturingan na PNP chip ka tapos wala kang utak. Gago! Kupal ka ba? Panorin natin to. Di lang pagpapatunay, isiniwalat pa ni SAS kung ano ang objective o plano ng ilan sa mga nasa gobyerno para isa-isahin ang mga government supporter na nagsisiwalat ng baho ng lahat ng opisyales ng pamahalaan. Grabe. Sa katunayan, inilabas ni SAS ang resibo ng di umano'y payout o bayad ng ilan sa mga nasa likod ng Troll Farm Army ng Grabe. Sana mahal bayad dito. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan sa video ko eh. Kasi sa Facebook page, YouTube, nauso yung magbabayad ka ng followers, magbabayad ka ng magsusubscribe sa'yo, magbabayad ka. Lahat babayaran mo para lang ma-monetize ka dito. May mga ganyan talaga. So, maaaring at pwede talaga ding gawin. Halimbawa lang, no? May isang politiko na gustong makilala sa buong Pilipinas. Siyempre, lahat naman ng mga gusto talaga nilang gawin 'yan. So pwede silang magbayad. Kung bilyonaryo yung politiko na 'yon. Gumastos man lang yung politiko na 'yon ng 20 million. Sa lahat, babayaran niya yung mga ganyang mga grupo na nagpapakalat ng or maraming mga account na para ikalat yung mga videos, mga pictures. Halimbawa, may charity project ka, gusto mong sumikat. So babayaran mo yung mga yan. Halimbawa, ang usapan nyo, ang magpo-post nung isang picture mo na yun is nasa 1,000 na tao. So yung 1,000 na yun, babayaran nyo ng 100K. Saan ka pa? Hindi na sila lugi nun. Diba? Ganun yun eh. Pwedeng mangyari yun. Dito sa sinasabi ni Sas na to, may posibilidad na totoo ito. Dahil nangyayari naman talaga to eh. Administrasyon para tila siraan ang ilan sa mga taong tumitindig sa katotohanan at purihin ang di umano'y kagaguhan ng Ano yung pera? 500 PH yun? Magkano to? 585? Grabe ah. Kalahating milyon. Parang gusto ko na lang maging troll farm. Gago! May 500K ka, isang bagsakan lang. Ahalaan. At ang isa pa sa revelasyon, pera raw ng taong bayan ang ginagastos nila para rito. Yun lang ang masama dyan. Yun ang pinakamasama dyan. Kahit sinong politiko magbayad sa mga troll farm para magpalaganap ng kung fake news man or kung maganda mang ginagawa nila para makita lang ng ibang tao, ng ibang Pilipino. So wala hong mali doon kung sarili nilang pera. Ang mali ho doon ay kung pera ng taong bayan yan, kung galing sa kaban ng bayan, yan ang mahirap dyan. Gago! Kasi biruin mo, yung sa Bagyo nga, binigyan lang ng 26 million. Tapos yung politiko, binigyan ng 500 billion. Tignan niyo yung tignan niyo yung diferensya na napakalaki. 'Di ba? So dito naman, kung pera ng taong bayan yung ginagastos sa pangbayad sa mga troll farm para sirain yung mga pages or mga account ng mga anti-government na matatawag or yung mga bumabati ko sa gobyerno, napakamaliw ito. Kasi sa 500K pesos, sa 500K na yan, ang dami mong mapapakain, ang daming makikinabang ng mga Pilipino dyan sa pera na yan, tapos babayad mo lang sa isang tao. Tangina nyo! Ay, sorry. Sorry na. Ayoko na magmura eh. Baka mapagalitan na naman ako. Narito at panoorin ang full video
ng well-known international scholar na si Sasrogan Sasot, kung saan matapang na isiniwalat ang baho ng administrasyon na tila di umano'y posibleng nasa likod ng pang-Bangladesh o panghahak sa kanyang official Facebook page matapos isiwalat ang mga kontrobersyal na pagnanakaw ng ilang mga opisyalis ng pamahalaan sa pondo ng bayan. Partikular na ang ilang mga infrastructure at flood control project na ni sa hangin na hindi raw napakinabangan ng taong bayan. Narito ang full video. So makikita mo yan, ayan ang transaction, binayaran siya in order to handle 2,000 react. So, kaya makikita mo. So, NBI, makinig kayo. So, makikita nyo na dito kung ayong pakita yung account number, pero nandiyan yung account number, hindi naman niya binura. So, puntahan nyo na lang NBI, no? Ayusin ito. At ito, ayan, makikita mo, nagbabayad sila through GCash, diba? Do vouch me as legit. Diba? Kasi nga nag-handle sila ng likes, okay? May mga likes silang hinahandle. Grabe, no? Ang tindi nun. Magbabayad ka ng mga tapos pera pa ng taong bayan yung babayad mo. Lupit nyo talaga. Ang lupit talaga ng administrasyon ngayon, no? Talagang napakalupit din, na pagsama-sama nyo lahat ng kurakot na politiko dyan ngayon. Gago! So tignan nyo lang, sa Congress, nagsama-sama yung mga ulupong dun. Sa Senado, nandun din sila. Hindi ko nila lahat sa Senado, kasi may mga matitino dyan. Nandiyan pa naman si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin. May si Senator Revilla, nandiyan pa naman yung iba dyan Pero yung mga natitira na sa hindi ko nabanggit, lalong-lalo na si Anli Virus, na walang iba kundi si Ontiveros, yung mga isa sa mga hindi na mapagkakatiwalaan. Kaya kayo, gumising-gising na kayo, ha? Hindi porket batuhin kayo sa mukha ng 500, buboto nyo na. Alalahanin nyo, 500, pangbili na lang ng 1 kilo ng bigas. Pag bumili kayo ng bigas, 1 kilo. Pag bumili kayo ulam, wala na. Wala nang pang-gin. Gago! Ay, nako. So, hindi na natin tapusin itong video na to at naiinis ako. Baka ano pa masabi ko dito, makasuhan pa ako so yun, kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood nyo at na-reactionan natin na video, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po ang aking join button and super thanks sa mga nakakaluwag-luwag dyan. At syempre, yan lang ang ating natatanging hanap buhay. Wala namang pupilitan, At may kilig shoutout kay Ate Ana Rot, Ate Lodi, Mami Teresa Arong, kay Mami Lala, kay Boss Randall and Madam, at sa buong kay Ate Alexa G, kay LK, kay AJ Warriors, sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusubaybay sa Banateros Brothers, at lalong-lalo na dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.